aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is love without boundaries o pag-ibig na walang hangganan. Napakagandang pakinggan. Ano po? Love without boundaries o pag-ibig na walang hangganan. Let me read to you Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Matthew chapter 5 verses 43 to 48. It says, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good and sends rains on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect." Again, inuulit ko, ang aking binabahagi sa inyo is love without boundaries o pag-ibig na walang hangganan. Sa araw na ito, titignan natin ang isa sa pinakamahirap na katuruan ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 5, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito ay tulad ng isang napakalaking gawain or a big task at isang mahirap na utos or difficult command na i-practice. To love our enemies. To love without boundaries. O magmahal ng walang hangganan o walang limitasyon. Napakagandang pag-ibig nun, no? Now, the question is, why are we to love our enemies? Bakit kailangan nating mahalin ang ating mga kaaway? Do people cause us pain deserve our love and prayer? O ang mga taong nagdudulot sa atin ng kirot o sama ng loob ay nararapat ba sa ating pagmamahal at pag-ibig? Ano kayang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa pagmamahal sa ating mga kaaway? Titignan natin ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pag-ibig at kung paano natin masusunod ang napakahirap na utos na ito. Ano yon? To love our enemies. Again, ang ating pinag-uusapan ngayon is love without boundaries. Pag-ibig na walang hangganan. Okay, pag-ibig na walang limitasyon. Bago tayo dumating dito sa ating pinag-uusapang scriptures, in Matthew chapter 5, ay binanggit ng Panginoong Hesus ang katuruan tungkol sa pagkagalit o pagpatay or murder in verses 21 to 26. Ang katuruan laban sa pangangalunya or adultery in verses 27 to 30. Ang katuruan sa paghihiwalay dahil sa pangangalunya or divorce in verses 31 to 32. Ang katuruan tungkol sa panunumpa or oaths o kung paano tayo nakikipag-usap sa isa't isa in verses 33 to 37, ang katuruan laban sa paghihiganti, yung tinatawag na eye for eye and tooth for tooth, in verses 38 to 42. Then, ang katuruan ng pagmamahal sa kaaway or love for enemies. Dito na sa ating main text yun na ating pinag-uusapan in verses 43 to 48. Ayon sa human history, walang sino man ang nagsabi ng anumang bagay na tulad nito. Love your enemies, at hindi lang love your enemies, but pray for them. At pagkatapos ay talagang ipinamuhay ito ng totoo. Sino lamang ang nakagawa niyan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Siya lamang ang ganap at talagang nakakasunod ng totoo sa mga ito. No, ganyan kasi ang ating Panginoong Hesus kung ano ang kanyang itinuturo ay talagang ginagawa niya.
Nandito tayo ngayon na papakinggan ang lalim, ang kagandahan, at ang matinding implikasyon ng katuruan ni Jesus. At ang mga turong ito ay may kakayahang ganap na baguhin hindi lang tayo, kundi ang ating komunidad. Sinong naniniwala dito na siya ay isang alagad or disciple of the Lord Jesus Christ? Amen? No, hindi ko na sasabihin na raise your hand, no. Ngayon, kung talagang ikaw ay naniniwala na isa kang alagad ng Panginoon, ano dapat ang magiging tugon or response mo kapag may nakagawa sa iyo ng masama? Okay, mga simpleng halimbawa, pinagtaksilan ka, pinagsinungalingan ka, okay, ninakawan ka, at kung ano-ano pa. Sigurado naranasan natin ang mga ito, ano. Ang magiging response mo o natin ay hindi yung wala kang gagawin o kaya gaganti ka rin ng masama. Ano dapat maging response natin? Kundi ang paggawa ng agape. Ano yung agape? Unconditional love. Amen. And pray to that person. And that is love in action and love without boundaries. Ang pag-ibig na may kalakip na gawa at walang hangganan, yan dapat ang maging response natin sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Amen? Magagawa mo lamang yan kung talagang ikaw ay totoong alagad ng Panginoong Hesus. Kasi ang tunay na alagad ng Panginoong Hesus ay hindi lamang nag-aaral ng kanyang mga salita, kundi sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya mo bang magdagdag ng extra miles kahit patungo ito sa iyong kaaway at mahalin mo sila? O sinasabi mo, hanggang dito na lang ako. Hanggang dito lang ang limit ko. At kapag lumagpas dyan, ay hindi na nila magugustuhan ang gagawin mo. Pero kapag ganyan na kaya mong mahalin ang iyong mga kaaway, ay may kakayahan na baguhin ang mga relasyon ng tao, and that is a big task to do. And a very difficult command to practice. Tingnan natin kung paano binuksan ng Panginoong Hesus ang ating pinag-uusapan. Okay, umpisahan natin sa ating main text in Matthew chapter 5 verse 43. Sabi doon, "You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy." Diyan muna tayo. Anong mapapansin natin diyan? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao nakikinig, "You have heard that it was said." Narinig ninyong sinabi. Ang alin? Love your neighbor and hate your enemies. Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Malamang yan ay hindi katuruan ng Panginoong Hesus. Tinutukoy niya ang mga Pharisees and scribes or the teachers of the law, na pag-usapan natin yung mga scribes nung nakaraan, na itinuturo nila na love your neighbor and hate your enemy. Ibang-iba sa katuruan ng Panginoong Hesus. Tingnan natin mamaya. So, ano ang itinuro ng mga Pariseo at ang mga eskriba sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus? Love your neighbor and hate your enemy. Ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Paano na lang kaya kung ganyan ang maririnig nating turo, na kamuhian natin ang ating mga kaaway or hate our enemies? Sigurado, mas magulo na ang mundo ngayon. Mas maraming masisirang relasyon at mas marami na tayong kagalit because of no forgiveness. At yan ay tinuro nila sa kanilang sinagoga. Ano ulit yung sinagoga? Kumbaga sa atin, simbahan. Sino yung mga nagtuturo? Yung kanilang mga rabbis. The religious leaders or the scribes. At yung itinuturo nila, mahalin mo ang iyong kapwa, okay? Pero yung kasunod, kamuhian mo ang iyong kaaway. Ito ba ang inuutos ng Diyos doon pa lang sa Old Testament? The context of this teaching of Jesus ay nagmula sa Old Testament in the law of Moses. Ang Diyos ay nagsalita sa mga Israelitang nagtipon sa bundok Sinai.
tungkol sa kung paano sila mamumuhay sa kanilang komunidad ng sama-sama. Tingnan natin sa Leviticus chapter 19 verse 18. It says, "Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself." Sa lumang tipan, sinasabi nito na love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit hindi kailanman sinasabing mapuot ka o kamuhian mo ang iyong kaaway. At ang sabi pa doon, do not seek revenge or bear a grudge against anyone. Huwag maghiganti o magkaroon ng sama ng loob sa sinuman. Napakalinaw niyan. Di ba? Ngunit, kung titignan natin sa kasaysayan ng Israel at kung paano sila namuhay sa Old Testament, makikita natin na mahal nila ang kanilang kapwa Israelita. Ngunit, kinasusuklaman ang kanilang mga kaaway. Ngayon, ang mga rabbi or the religious leaders or scribes noong panahon ni Jesus ay nagturo ng mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Pero hindi ganyan ang katuruan ng Diyos sa lumang tipan pa lang. Amen? Kaya anong ginagawa ng Panginoong Jesus dito? Sinabi ni Jesus na ang utos na ito ay hindi nagamit ng tama at hindi naiintindihan ng mga tagapagturo nila. This command has been mishandled and misunderstood. Kaya tinuturuan niya ang kanyang mga alagad at ang mga taong nakikinig kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ngayon na nagtuturo na siya dito sa ating main text in Matthew chapter 5, at ang context ng katuruan na ito ng Panginoong Jesus ay sa Leviticus chapter 19 verse 18. Now, basahin natin ang context ng command o utos na ito mula sa Leviticus chapter 19. At dito makikita natin kung sino ang ating kapwa or neighbors. Umpisan natin basahin sa verse 15. Okay, hanggang sa makarating tayo sa verse 18 of Leviticus chapter 19. Do not pervert justice. Do not show partiality to the poor or favoritism. No, hindi rin okay ang favoritism. To the great, but judge your neighbor fairly. Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Now, the neighbor in the immediate context of Leviticus chapter 19, ano yon? Sino-sino? Fellow Israelite. At kung babasahin natin maigi ang Leviticus chapter 19, ay ang mga kapwa or neighbors dyan ay maaari silang maging malapit o malayong mga miyembro ng pamilya. Kabilang ang mga nasa tribes nila mismo at mga tao mula sa ibang mga tribes of Israel. Alam mismo ng Diyos sa lumang tipan pa lang ay minsan mahirap magmahal ng mga taong malapit sa kanila. Kaya binibigyan niya sila ng command o utos na ibigin ang kanilang kapwa. Walang problema dyan sa pag-ibig ng kanilang kapwa. Nagkakaproblema lang sila sa pag-ibig sa kanilang mga kaaway. According to this context, who is our neighbor? Our immediate family members o ang pamilya mo mismo, relatives, or distant family members o malalayong mga kamag-anak. Kabilang din ang ating church members o mga kapatiran and people in our neighborhood o ang mga taong nasa paligid natin. At maaring may mga pagkakataon kung saan nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Tama? O kahirapan sa ating relasyon sa ating mga nabanggit na kapwa kanina. Di ba, hindi naman laging masaya or laging smooth ang relasyon natin sa ating pamilya o kaya sa ibang mga tao. However, ang mga alagad ni Jesus o ang mga Kristiyano ay dapat mahalin ang kanilang kapwa. Magmahal ng walang hangganan or to love without boundaries.
Ito, naranasan mo na bang magalit? Naranasan mo na bang pagsalitaan ka ng iyong kapwa? O kaya ikaw mismo pinagsalitaan mo ang iyong kapwa? Did we experience that one? Amen? Mayroon bang anumang sama ng loob o galit sa alinman sa iyong mga relasyon ngayon? Wala. Amen. Whether to your immediate family, meron. Meron. Whether to your immediate family members or to other people, wala. Okay, this is the application. Upang maipamuhay natin ang katuruan ng Panginoong Hesukristo, kung may galit o puot man tayo sa alinman sa mga relasyon mo ngayon, ay tinatawag tayo ng Diyos upang ayusin ang mga bagay. Nais ng Diyos na ayusin mo o gumawa ka muna ng hakbang sa mga relasyong ito kung may hindi man pagkakasunduan. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang sinasabi ng Word of God. At ano sinabi ng Panginoong Hesus? Do not just love your neighbors, but love even our enemies. At hindi lang yan, and pray for them. And that is loving without boundaries o pagmamahal na walang hangganan o walang limitasyon. Okay, balik tayo sa Matthew chapter 5, verses 43 to 44. It says, you have heard that it was said. Ito ang sinabi ng mga Pharisees and the scribes. Ano sabi nila? Love your neighbor and hate your enemy. Now, in verse 44, but I tell you, sino nang nagsasalita dyan? Si Jesus mismo na ang nagsasabi. At anong sinabi niya? Love your enemies and pray for those who persecute you. Ibig sabihin, do not just love your neighbors, but love even your enemies and pray for them. Mas pinalawak pa niya ito at tinuruan niya sila ng tamang kahulugan ng katuruan ng Diyos. At kinokorek din niya ang mga religious leaders that time na mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Minsan ang problema, may mga pastors na hindi naman ginagawa ang itinuturo. At may mga Kristiyano na ayaw naman sundin o ipamuhay ito. To love your enemies and to love without boundaries. Amen? Mayroon ding isang senaryo sa Matthew chapter 22 verses 35 to 40. Sabi doon, one of them, an expert in the law, tested him with this question. Ano yung katanungan niya sa ating Panginoong Hesus? Tinawag pa niyang teacher ang Panginoong Hesus, at siya ay isang scribes. Sabi niya, teacher, which is the greatest commandment of the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. At dinagdagan pa ng Panginoong Hesus. And the second is, love your neighbor as yourself. Mayroong isang eskriba na expert sa law or to the Hebrew scriptures in the Old Testament at nagtanong kay Jesus kung ano ang pinakadakilang utos sa kautusan, which is the greatest commandment in the law. Pero ang purpose nitong eskriba ay upang subukin lamang ang Panginoong Hesus. Kasi expert sila pagdating dyan eh. Anong sagot ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is love your neighbor as yourself. At nasagot nga ito ng Panginoon. Kaya humanga ang mga eskriba sa kanya at ang mga religious leaders that time. In the Old Testament ay nagbibigay din ng karagdagang paliwanag or details pagdating sa kapwa or neighbors. Tignan natin, Leviticus chapter 19 verses 33 to 34. It says, when a foreigner, God is also including a foreigner, okay, in the neighbor category. Ibig sabihin, hindi Israelita yan. Okay, when a foreigner resides among you in your land, do not mistreat them. The foreigner residing among you must be treated as your native born. Love them as yourself,
For you were foreigners in Egypt, I am the Lord your God. Kaya dapat ding ibigin ng mga Israelita ang mga dayuhan or foreigners. Ang Israel ay may mga immigrant o dayuhan din na nagpunta sa kanilang lupain para sa trabaho, business, and some opportunities. At ang mga Israelita ay kailangang magpakita ng mabuting pakikitungo. Tratuhin silang mabuti, mahalin sila, at tanggapin sila sa kanilang community. Yan ang katuruan sa kanila pagdating sa kapwa or neighbors na hindi nila kababayan. Now, listen carefully mga kapatid. Ang Diyos sa Old Testament ay nagbigay ng malinaw na kahulugan ng kung sino ang kanilang kapwa or neighbors. Ang isang kapwa or neighbor ay ang lahat ng tao na tumadaan at nakikita natin sa ating buhay. Maliwanag yan? Sinabi ng Diyos sa Israel na mahalin ang kanilang kapwa Hudyo at mahalin din ang mga dayuhan o hindi nila kapwa Hudyo. To love their fellow Jews and to love the foreigners as well. Ito kasing mga Hudyo noon, kapag hindi ka Hudyo, ay ang turing nila sa iyo ay marumi. Pero sinabi ng Diyos na mahalin din nila ang hindi nila kapwa Hudyo, which is the foreigners o yung tinatawag na Gentiles. At yan din ang itinuturo ng Panginoong Jesus. Amen? Ngayon, kung babalik tayo sa panahon ng Panginoong Jesus, sino ang kapwa or neighbors ng mga Hudyo? Ang kanilang mga kapwa Hudyo mismo. Okay? Or their fellow Jews. Sino naman ang kanilang kaaway or enemies? Ang lahat ng mga hindi Hudyo or the Gentiles. Kabilang din ang mga Samaritans na mga half-breed, half-Jewish or half-Gentile. Kumbaga mga mixed race ang mga ito. Kaya nga mahigpit nilang ipinagbabawal na makipag-asawa sa ibang lahi o kaya makihalubilo sa hindi nila kapwa Hudyo kasi ang tingin nila sa hindi Hudyo ay marumi. Again, at Jesus' time, ang mga kaaway or enemies ng Israel ay ang mga, kung ika-categorize natin, Roman soldiers, the tax collectors, the outsiders like the Samaritans, and the Gentiles or the non-Jew were all considered their enemies. Sa halip na mahalin sila, ano yung kanilang ginawa? Gumawa sila ng wall. Okay? Or gumawa sila ng barrier at kinasusuklaman nila ang mga ito. The Israelites hated them dahil itinuturing nilang mga kaaway nila ang mga ito. Okay? Dahil ang mga tax collectors ay nagsasamantala. Ano po, sila ay naniningil ng labis na buwis para sa mga Romano at sila ay yumayaman. Nandiyan din ang mga Roman soldiers, dictators, para parusahan sila kapag gumawa sila ng mali. Kasi sinakop ng Rome ang Jerusalem noon. At lahat sila ay lubhang mapang-api at marahas. Kaya ang mga Hudyo ay inuusig kabilang ang kanilang relihiyon during Roman Empire at nasaksihan yan ng Panginoong Hesus mismo. Kaya ang mga Hudyo na ito ay magaling lang magmahal sa kanilang kapwa Hudyo. Ngunit kinasusuklaman nila ang lahat ng kanilang itinuturing na mga kaaway. Kaya kinuha ng Panginoong Hesus ang Leviticus chapter 19 at pinalawak niya ito nang higit sa ginawa ng mga sinumang rabay sa kaniyang panahon. Sinasabi niya, ito ay hindi lamang katapatan sa mga tao ng Israel. Hindi lamang pagtanggap at katapatan sa mga tao sa labas ng Israel na naging immigrant sa bansa nila, kundi itinuro ni Jesus na ang pag-ibig na iniuutos ng Diyos sa Leviticus chapter 19 ay pag-ibig na walang hanggan or love without boundaries. Ito ay ang pag-ibig para sa iyong kaibigan at pati na rin sa iyong mga kaaway. Mahalin ng walang hangganan ang mga taong nagmamahal sa iyo at mahalin din ang mga taong napupuot sa iyo. Amen? Love without boundaries, the people who love you and the people who hate you.
Kaya ba natin yan? Amen. Praise God. Now, doon sa aking introduction kanina, mayroon akong katanungan na binanggit. Ano yung katanungan doon? Why are we to love our enemies? Bakit kailangan nating mahalin ang ating mga kaaway? Do people who cause us pain deserve our love and prayer? O ang mga taong nagdudulot sa atin ng kirot o sama ng loob ay nararapat ba sa ating pag-ibig at panalangin? The best thing na matututunan natin dito mga kapatid is that, number one, God loves enemies. Mahal ng Diyos ang mga kaaway. At iyan ang nature o kalikasan ng Diyos. Sino-sino ang mga kaaway or enemies of God? Sino-sino? Yung mga gumagawa ng kasamaan at sumasalungat sa kanyang mga salita. Tingnan natin in Colossians chapter 1 verse 21. It says, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Dati pala, tayo ay kaaway ng Diyos. Dahil malayo tayo sa Kanya, kasi ang pamumuhay natin dati ay masasama, pati ang pag-iisip natin, at yan ay laban sa Kanya. Ganon din ang sinasabi sa Romans chapter 5 verse 10. It says, for if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Sinasabi na naman dyan, dati tayong mga kaaway ng Diyos. Kasi tayo ay rebelde sa Kanya. Mga rebelde sa Kanya. Pero minahal tayo ng Diyos kahit noong tayo ay Kanyang mga kaaway pa. Minahal tayo ng Diyos kahit noong tayo ay makasalanan pa. At yan ay laban sa Kanya. Kaya tinawag tayong mahalin din ang ating mga kaaway gaya ng pagmamahal niya sa atin. Amen? Okay, number 2, why are we to love our enemies? Number 2, we reflect our Heavenly Father when we love our enemies. Sinasalamin natin ang ating makalangit na Ama kapag minamahal natin ang ating mga kaaway. Okay, balik tayo sa ating main text in Matthew chapter 5, verses 44 to 45. It says, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Again, loving the enemy is the nature of God. At tayo bilang kanyang mga anak ay dapat tumulad sa Kanya. No, we should imitate our Father in heaven. Bakit mo gagawin ang ibigin at ipanalangin ang iyong mga kaaway? Sabi ng Word of God, that you may be children of your Father in heaven. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Amen? Tingnan natin ang kagandahang loob or generosity ng Diyos. Ituloy nating basahin ang verse 45. Sabi doon, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Pagdating sa weather, ay pareho niyang pinasisikat ang araw sa mabubuti, gayon din sa mga masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Anong mapapansin natin dyan? God is fair and loving. Ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos ay ipinaaabot niya sa lahat. God's love and blessings are extended to everyone. Anuman ang kanilang katayuan o mga ginagawa, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya dapat din nating mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin sila. Dahil tayo man ay dating mga kaaway ng Diyos, pero minahal pa rin niya tayo. Amen? Ngayon, kung tayo ay talagang mga alagad ni Kristo, ay dapat mahalin natin ang ating mga kaaway o yung mga umuusig sa atin. Kaya ba natin yan? Amen. Amen? At wala din tayong authority na ipakita sa kanila na hindi sila kaibig-ibig
dahil ang Panginoong Hesus ay nagpakita ng pag-ibig sa kanila. Tingnan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ituloy nating basahin sa Matthew chapter 5, verses 46 to 47. It says, "If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?" See, anong kaibahan natin sa mga makasalanan kung ang minamahal lang natin ay ang mga taong nagmamahal sa atin? Anong kaibahan natin sa mga pagans o hindi naniniwala sa Diyos kung ang pinapansin o tinatrato natin ng mabuti lang ay ang mga kapamilya at mga kaibigan natin? Di ba wala? Dahil sa Old Testament pa lang at sa katuruan ng Panginoong Hesus ay hindi ganyan. Kundi ang itinuturo niya ay mahalin ang ating kapwa at hindi lang dyan nagtatapos, kundi mahalin ang ating mga kaaway. Love our enemies, and that is loving them without boundaries. Kailanman ay hindi tayo tinuruan ng Panginoon to hate our enemies, to hate other people, kundi ang kamuhian natin ay yung kanilang mga evil deeds. But the person is we need to love him and pray for him. Kasi mahal din yan ng Diyos, gaya natin noong una na wala pa tayo sa Kanya. Amen? Again, mahal ng Diyos maging ang Kanyang mga kaaway. At tayo bilang mga magulang ay dapat mag-ingat na huwag maghasik ng binhi ng puot or hatred sa ating mga anak. Kundi ipakita natin sa kanila ang pagmamahal, hindi lamang sa mga nagmamahal sa atin, kundi pati rin sa mga nagpe-persecute din sa atin. Bakit? Para sa kanilang paglaki, ay yun ang kanilang tutularan. Amen? Kasi kapag mali ang ipinakita mo, or hatred ang ipinakita mo sa kanila, ikaw din ang mag-aani niyan paglaki nila. Kasi yan din ang tutularan nila. Okay, bilang mga anak ng Diyos ngayon, we should reflect the love of our Father in heaven to all people. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 5 verse 48. Okay, tuloy nating basahin. Ito na po yung ating last verse. Sabi doon, "Be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect." Sino makapagsasabi na perfect na siya? Amen. Praise the Lord. No, wala talaga. No. Yes, hindi tayo maaaring maging perfect. Like sinless perfection na gaya ng ating Ama sa langit na perfect. Maliban lang kay Mr. Perfecto, no? Ano po, hindi pa natin matatamo yung sinless perfection kasi nandito pa tayo sa mundo. Okay? Makakamit natin ang true perfection kapag nasa langit na tayo. Pero ito ay isang call o tawag ng Panginoong Hesus to all Christians na dapat magsikap to be a mature Christian na sumasalamin sa pag-ibig at habag ng Diyos. Because a mature Christian will treat everyone equally. Mapapansin mo na lang yan kung ikaw ay nagmamatured na Kristiyano kapag you treated everyone equally. Hindi lang yung mga taong madali mong pakisamahan, hindi lang yung mga taong alam mong mahal ka, kundi even yung mga taong hindi ka gusto, nire-reject ka, ini-persecute ka, you still treated them equally. And that is love without boundaries. Ang Panginoong Hesus ay may high expectations. Ang Panginoong Hesus ay may high expectations sa kanyang mga followers. Okay, hindi lang tayo basta sumusunod sa Kanya. Meron siyang high expectations sa bawat Kanyang followers. Ano yon? To love our enemy. Because that is a big task to do and a difficult command. Nais niyang isabuhay natin ang ating bagong buhay at lumago bilang Kristiyano or to grow in maturity. Jesus loved His enemies. Siya ay bumaba sa mundong ito, isang mundong puno ng kaaway ng Diyos. At lumakad sa pag-ibig, ibinigay niya pati ang kanyang buhay para sa atin. Tayo'y kaaway ng Diyos,
dati at ginawa niyang kaibigan na ng Diyos ngayon. Kahit noong nakapako pa ang Panginoong Jesucristo sa krus, ano ang kanyang ginawa? He prayed for them. Ginawa na nila yung pinakamataas na pangungutya sa kanya. They are mocking him. Pero ano ang kanyang ginawa sa cross? He prayed for them. Yung mga umuusig at nagpapahirap sa kanya. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng perfect example. Kaya dapat nating tularan siya. Amen? Amen. Tularan siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ngayon. Tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo na mapagmahal. Kung may umuusig sa iyo, ano yung kanyang command? Love them and pray for them. Amen? Mayroong agape love or unconditional love. Tayo ay nagiging tunay na mga anak ng Diyos kung we love our enemies, not just our loved ones, not just our friends. Nagiging tunay na mga anak tayo ng Diyos if we love also our enemies. Ano man ang nakakaharap nating mga tao at mayroon talagang mahihirap mahalin. Tama? Mahihirap pakitunguhan. Pero nais ng Panginoong Jesus na i-practice o isagawa natin ang message na ito sa mga ganitong pagkakataon. Ang problema sa scriptures na ito ay perfectly understandable. Di ba, nauunawaan nyo ito ng lubusan? Hindi naman mahirap intindihin yan eh. Okay, these scriptures ay perfectly understandable, ngunit ang mahirap ay ang isabuhay ito. Ways we can love others, even our enemies, o mga paraan para mahalin natin ang iba kahit ang ating mga kaaway, is to forgive them, pray for them, and do good when you have the opportunity. Amen? Do you have enemies? Nothing. Mayroon ka bang kaaway? Ang problema, sarili mo yung kaaway mo, no? Do you have enemies? Honestly, mga kapatid. Para sa akin, kaaway mo pala sa kanila, kaaway nila ako. O mayroon bang tao na kinamumuhian mo or you hated the most? You know what to do? Ask God to forgive your heart of hatred and fill you with His love. Amen? Nais ko po magsitayo tayo lahat. Kaya ba nating mahalin ang ating kapwa? Amen. How about our enemies? Lagi nating tandaan ang command ng ating Panginoong Jesucristo. Not just love our neighbors, but to love our enemies as well. Amen? This time, maganda siguro mga kapatid na isipin natin kung meron ba tayong kakompetensya, meron ba tayong hindi gustong makitang tao, meron ba tayong tao na nakakaharap lagi in front of him or her ay nakangiti ka but deep inside your heart ay kinamumuhian mo siya. Sa puso mo ay hindi mo pala talaga siya gustong tao. Remember, yung ating pinag-uusapan ngayon ay isa sa mga pinakamabigat na turo ng ating Panginoong Jesucristo. The first is forgiveness. The second is to love and pray for our enemies. Ano kayang magiging response natin if you're driving on the road tapos bigla kang kinap? Ano kayang magiging response natin if yung pinagkakatiwalaan nating tao is mayroon palang sinasabi behind our back? Yung kapatiran pala natin is may sinasabi palang hindi maganda siya. Ano kaya magiging reaction natin? Mapapansin natin ang ating sarili, we are a mature Christian. If we treat everyone equally.
Not just to ignore, o wala kang gagawin, o kay gumanti ka rin. But the best response na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo is to love them and pray for them. And that is loving without boundaries. Yan ang nais niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kailanman hindi nagturo ang Panginoong Hesus, ang ating Ama na nasa langit, na hate people, hate your enemy, hate someone else, hate yourself, hate your life. Wala pong ganyan nakaturuan ang ating Panginoong Hesukristo. Or even hate your family. Nakakalungkot na nangyayari, even husbands and wives ay nag-aaway and no chance for reconciliation. Even pastors and members, even friendships, even at work. Tandaan natin, mga kapatid, may mataas or high expectation ang ating Panginoong Hesus na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Wala tayong kaibahan sa mga hindi nananampalataya, sa mga hindi pumupunta sa simbahan, kung ang minamahal lang natin ay ang ating mga mahal sa buhay, o yung mga nagmamahal sa atin, o yung madali lang natin pakisamahan. Anong kaibahan natin sa kanila? Wala. Kaya, ang nais ng ating Panginoong Hesus ay makita yung pag-ibig na walang hangganan, walang limitasyon. Kung madali tayong masaktan, mga kapatid, ma-disappoint, ma-discourage, this time, kailangan nating mag-mature. Ilang years na tayo nagsisilbi sa Panginoon, pumupunta sa simbahan, umiiyak, umaawit, nagpapagamit sa Kanya, but is still the same. Nag-church ka, pero hindi ka na-transform. Kilala mo si Christ, pero ang buhay mo, wala si Christ. Ang isip mo, wala si Christ. Mga kapatid, there is a high expectation sa bawat sumusunod sa Kanya. Lagi natin tandaan, parang ito ay isang napakadali lang pakinggan, napakadaling sabihin, I love my enemies. But deep inside your heart, do you really care? Do you really love someone? May ginagawa ka bang hakbang? Ano ba yung iniisip mo sa taong yon? Mga kapatid, isipin natin, tayo mismo ay mga kaaway ng Diyos dati. Pero ipinakita niya yung love without boundaries. At tayo ay nasa Kanyang piling na ngayon, nasa Kanyang presensya ngayon. We should extend this love to other people. Not just to the people na malalapit sa atin. Those people close to us. How is your relationship with your family? With your children? With someone else? With your church members? Baka pinipili mo lang yung kapatiran na gusto mong pakisamahan. Hindi ganyan ang itinuturo ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. But to love everyone equally. Kahit yung mga tao hindi mo gusto. Kahit yung mga taong mahirap pakisamahan. And that is loving them without boundaries. If we do that, we reflect the love of our Father in heaven. Praise God. Amen. May request Kuya Glenn? Bro Bright? Papalit mo. Mga kapatid, kausapin natin ang Diyos, ang mga sarili, sa mga oras na itong hindi kami lumalapit sa iyo, Ama. Naniniglod kami, O Diyos. Suriin mo ang aming mga puso, God. Namin, Panginoon, na sa sobrang dumi nito, Panginoon, na hindi karapat dapat, Panginoon. Sa sobrang dami ng mga dumi nito, Panginoon. Sa sobrang dami ng mga kasalanan na aming nagawa, God. Sino kami?
Kung tawagin mo mga anak. Lord, nanginigluhod kami, God. Hallelujah. Patawarin mo kami, God. Tawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Di lamang pagkukulang, Panginoon, sa mga kapatiran, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapwa-tao, God. Di pagkukulang higit sa lahat sa iyo, God. Tanggalin mo ang pusong, Panginoon, na papagkunwari, God. Yes. Palitan mo ito, Panginoon, ng pusong makatotohanan sa iyo, God. Sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, idinulog namin ang aming mga sarili, O God. Ang kinin mo, pasukin mo ang aming mga puso, God. Hallelujah. Pumasok ka sa aming mga puso, Panginoon. We open our hearts to you, God. Hallelujah. Pasukin mo ito, God, Panginoon. At ikaw ang mamuhay nito, Panginoon. Ikaw ang tumira nito, Panginoon. Hallelujah. Handa kaming mag-serve sa iyo, Ama. Handa kaming magpakababa sa iyo, God. Tanggalin mo, Panginoon, ang aming mga pagkukunwari. Tanggalin mo, Panginoon, ang aming mga bagay na nasa aming isip, Panginoon, na naghihinder, Panginoon, upang makapagpuri kami sa iyo, Ama. Tanggalin mo ang mga bagay, Panginoon, ang mga kasalanan, ang mga dumi sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Totally cleanse our hearts, Panginoon. Cleanse our souls, O God. Hallelujah. Narito ang iyong mga anak, O God. Lumalapit kami sa iyo, Ama. Lumalapit kami upang muli ay iyong kahabagan, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pagpapala. Salamat sa iyong salvation na binigay sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat, Panginoon, na hanggang ngayon, Panginoon, ay minamahal mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, O God. Hallelujah. Salamat, O God. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit dahil sa iyong pagbilang pagmamahal, O God. Yes, Lord. Naging anak mo kami, O Lord. Naging karapat-dapat kami lumapit sa iyo, humingi sa iyo na kung ano-ano, Panginoon. Ngayon, Panginoon, lalapit kami muli sa iyo, God. Hinihiling namin, Panginoon, ibigay mo ang iyong will dito sa aming mga buhay, God. Hallelujah. Hindi ang aming kagustuhan, hindi ang aming kalooban ang siyang mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Kundi kalooban mo, Ama. Ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Your goodness, O God, ay walang kapantay. Kaya kami ay muling lalapit sa iyo. Magpupuri kami sa iyo, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin na iyong dakilang pangalan. Purihin na iyong anak na si Jesus. Purihin na iyong banal na Espiritu, God. Hallelujah. Punuin mo kami ngayon sa iyong banal na Espiritu, God. Lukupin mo kami sa iyong pagpapala. Healing power, Panginoon, na nagmumula sa iyong, Panginoon. Rebuke sa mga kaaway, Panginoon, in the name of Jesus. Tanggalin mo, Panginoon, kung ano man ang mga kalaban na narito, God. Cast them away sa aming mga buhay, Panginoon. With the Holy Spirit, Panginoon. Sa iyong banal na pangalan, Panginoon, in the name of Jesus. Lahat kami sabay-sabay na magsasabi in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We rebuke our enemies in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin na yung dakilang pangalan, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin. Wala nang ibang purihin kundi ikaw lang, O Diyos. Sa iyong pinakamutan sa mapuri, God. Hallelujah. Amen. Praise God.